Yes, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Sa lahat ng mga barateros na nanonood ngayon, kamusta naman po ang mga buhay-buhay? Ano na? Another day, another Burautan Sessions. Kasama natin itong mga hinayupak, mga kumag, mga putok sa buho, mga demonyo Satanas, Judas, Barabas, Hestas, na mga magnanakaw sa kaban ng bayan. At nandito na naman po ang Boss Dada ninyo. Ayan, kamusta naman po? Ay, by the way, bago tayo magsimula, ako po ay lubos na nagpapasalamat mga bossing doon sa mga nanonood sa atin na hindi lang nagla-like, hindi lang nag-share, sila din po ay nag-super thanks. At ako'y nagpapasalamat ng lubos dahil sa inyong malupit na super thanks. Oh, yan po yung nandiyan dyan sa may baba ninyo, like, share, super thanks. O kaparehas po yan nung inyong pagpapakulay kapag nagla-livestream ang Banateros. Maraming salamat ha. O, kilala nyo na kung sino kayo. Sa susunod na vlog natin, papakita natin kung sino-sino ang mga ito para i-recognize natin dahil napakalaking tulong ng inyong mga donasyon sa ating channel. At ang daming gigil na gigil ha. Ang daming tuwan-tuwa doon sa mga nakaraang videos natin. Ganun lang talaga dito sa channel natin. Kailangan, kalmado lang. Oo, asaran lang. Yan lang nga lang ang ganti natin sa mga hinayupak na yan eh. O, kaya kailangan samantalahin na natin, mga bossing, yung pang-uurat sa mga punyeta na yan. Lalong-lalo na alam natin na nanonood lagi ang mga kupal na yan. At sila ay laging mga nakabantay. Bago pa man nila gurgurin ng mga channel natin, makabawi man lang tayo. Bago man lang nila katanggal. Ang dami ng mga kasamahan natin. Wala na yung mga YouTube, Facebook nila. Tayo, samantalahin natin mga bossing. Like, and share. The more like, the more share. The more na may offer ni YouTube etong ating mga videos sa mga mahilig sa politika o pati sa mga dilawang tae, mga pulahan, may offer tong video natin. Pag na-offer tong video natin, na ba? Dinagising sila sa katotohanan, nakarinig sila ng malupit na burautan, di ba? Bardagulan lang, walang pikunan. Hindi ba kaya wag tayong makakalimot mga bossing sa pasasalamat sa lahat ng mga nagla-like, nagsusubscribe, yung mga bagong subscribers, mag-enjoy kayo dito. Panoorin po ninyo yung mga previous videos natin, malupit yan. Oo, masaya yan mga bossing at i-share ninyo para makarating sa mga kaibigan yung mga kalaban. Malay mo naman, sa sobrang inis sila sa pagmumukha ko, pumutok ang mga ugat nila sa mga ulo nila, di nangamatay sila. Di ba, dinabawas-bawasan ng mga salot sa bayang Pilipinas. Ganun lang yan. Asaran lang yan. Sabi ko nga sa inyo nasa kanila na nga kapangyarihan eh. Binabawalan pa nila tayong manginis. Yun na nga lang ang natin. Yun na nga lang ang ating Yun na nga lang ang ating nagagawa sa buhay eh. Yun na nga lang ang makakabawi tayo tapos ayaw pa nila. Siyempre, batiin natin lahat ng mga nanonood sa sa USA, Canada at buong North America. Maraming salamat sa inyo at saka inyong mga super thanks ha. Oo, super thanks po. Andiyan dyan po yan ha. Pwede nyong i-click yan. Tapos yung mga nasa Europe at Middle East, maraming salamat din po sa inyong pagtangkilik sa ating channel. At syempre yung mga nakababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao at syempre yung mga karatig bayan dito sa Asia. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Kailangan lagi tayo nagbibigay ng pugay sa mga nanonood. Syempre yung mga hindi pa po nakalike dyan, like na po, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong una sa mga makakanood ng mga pang-urat ni Boss D.
At doon naman sa mga nanonood sa atin ngayon na mga kawatan. Sa mga kawatan na talaga namang hapding-hapdi na sa hagupit na malupit ni Boss D. Wag na kasi kayong magnakaw, wag na kasi kayong lumabi sa inyong kapangyarihan. Magtrabaho na lang kasi kayo, magbalangkas kayo ng mga batas na kapakipakinabang sa bayang Pilipinas. Para naman may silbi kayo sa bayang, mga hinayupa kayo. Hindi yung kam-kam lang kayo ng kam-kam, tapos kapag sinita kayo, putangin nyo, para kayong mga bata, nagsusumbong kayo sa mga nanay nyo. Ang tatandaan nyo na huwag kayong magnakaw. Huwag kayong magnakaw, huwag kayong mangumit, huwag kayong gumawa ng kabulastugan. Sigurado ako, bati-bati tayo. At ano ba ang pag-uusapan natin ngayong araw? Naku po, malupit mga boss. Malupit, isang magandang balita dahil kumikilos po ang oposisyon. Ano bang tawag natin sa mga kampo nila Duterte? Sila po ang bagong oposisyon. Akala kasi natin noon, ang magiging oposisyon nito ni Bongbong Kumag, itong mga dilawang tae. Hindi naman natin alam na ito pala si Marcos. Para pala tong keso de bola. Na pulang-pulay labas, putang ina, pagbiyak mo, dilawan loob. Nalusutan tayo mga bossing. Sabi ko nga sa iyo noong panahon ni PRRD, yung mga dilawang tae na yan, inilibing natin ang buhay yan Inilibing na natin sa limot ni halos wala nang manalong mga dilawang tae. Matakin mo, Marroas, lakas-lakas niyan, di natatalo sa eleksyon yan. Pero na-expose ng maigi yan, nadurog ng parang paminta yan. Si Ma'am Aquino na putang ina, mukhang walang sustansya sa katawan. Ayan, nalaglag din yan. Si Kiko Pangilinan na walang silbi sa buhay. Putang ina, ultimong asawa hindi mapatino. Hindi maayos yung hindi maayos yung pamilya. Tapos gusto pa ayusin yung Pilipinas, Diyos ko po. At marami pang iba mga bossing. Ang dami ng mga dilawang tae na naibaon na natin sa limot dahil kay PRD. Hindi lang mga dilawang tae, pati mga komunista. Ang dami ng mga dating party list group na kaliwat kanan na mga komunista ang nangawala na. Ilan na lang ang natira ngayon? 3, 4 na lang ang natira. Diyos ko, 4 na nga lang na manipulate pa yung buong bayan. Kaya ayan mga bossing, sa kasamaang palad, yung ine-expect natin na tawag din ine-expect natin na magiging magiging kalaban ng lipunan. Yung ine-expect natin mga bossing na magiging oposisyon, hindi na oposisyon. Sila mismo yung nakaupo ngayon. Sila mismo yung nagpapalakad sa bayang Pilipinas, kaya nagkakaleche-leche bayang Pilipinas. Tingnan mo naman, ang daing drugs, lintik ang traffic, lahat mahal. Tapos ang daming krimen. Diyos ko po, kita nyo yung mga batang nawawala, natatagpuan, mga wala ng laman loob. Putang ina, yung DOJ walang ginagawa. Yung DILG walang ginagawa. Ang dami-daming mga posts sa Facebook na yung mga anak nawawala, tapos natatagpuan, wala ng mga laman loob. Diyos ko po, hindi yan ang inaatupag. Putang ina, itong inaatupag, itong walang kwentang impeachment na ito. Napakadaming problema ng bayan natin Pilipinas. Hindi po si VP Sara ang sagot sa pagmahal ng presyo ng bilihin. Mag-aangkat na naman ng mga sibuyas at bawang ang mga putang inang mga taga Department of Agriculture. Tapos talamak na naman ng droga. Wala na naman nahuhuling mga drug lord. Puta, walang nababalita. Wala nababalitang meron na naman mga drug lord, drug users na mga nahuhuli. Wala na naman. Tangina niyan, ewan ko ba. Inuuna nila tong impeachment. Unang-una sa lahat, wala namang to. Wala namang may tutulong sa bayan talaga to. Ang hinahabol nila mga bossing, 68 million. 68 million na notice of disallowance na hindi nga red flag sa COA pero po siya ginagamit nila ngayon para ma-impeach ang isang vice president. Walang hiya na yan.
Ulit-ulitin natin na yaan pong pera na yan na ibinigay kay VP Sara, matatapos na yung taon, August pa hiniling, binigay December, ay napunta po yan sa tama. Meron pong ipinakikitang mga dokumento kung saan napunta ito. Oo, ibig sabihin, even though it's a confidential or the fund is confidential, kailangan ay hindi maisapubliko yung paggamit nito at nasa batas naman yung pag-liquidate nila ng mga ng mga confidential funds nila ginagamit na issue, samantalang ang laki-laki ng nauubos mga bossing dyan sa ayuda. Tapos nagkaubusan pa ng pera dyan sa pirma. Di umano. Tapos ang dami-dami pang mga ang dami pang mga bribery na nagaganap. Tapos eto na mga bossing, ang unang bugso ng 2020-2025. Ayan, syempre mag-i-eleksyon. Ano nangyari? Nagdoble-doble yung kanilang mga budget. Yung budget ng Congress na doble. Ang hinihingi nila, ganitong halaga lang ang ibinigay sa kanila pagkatapos ng BICAM, mas malaki. Paano nangyari yun? Bakit hindi kayo unang-una pa lang humingi na ng ganong kalaking budget? Bakit kailangan pa nyong majikin? So ang totoong issue ng bayan natin mga bossing ay iyang GAA iyang depektibong GAA. Again, hindi natin sinasabi na yung pinirmahan ni Bongbong Marcos ay blanco. Ang atin lang po sinasabi, merong mali doon sa pag-fill in the blanks nila dahil pirmado nilang lahat. Yung dokumento na blanco, yun po ang dapat sagutin ng Congress. Sino ang nag-fill in the blanks ng mga presyo na yan at bakit yan yung mga presyo na yan? Nililihis Nililihis yung issue mga bossing. Oo, kasi kasapakat ang mga mainstream media, nililihis ang issue. O, katulad na lang for example noong mga vloggers ay nag-presscon. Nung mga vloggers nag-presscon po siya, ang sarap pa ng pagkain. Kasi si Kati Binag ang taya eh. So pinakain, ang daming media na nandoon. Ilang media outlet yung nakita ko doon, di ko na lang papangalanan kung sino-sino yung mga putragis na yan. O, iisa lang mga bossing sa lahat ng mga mainstream media na nandoon ang nagbalita nung presscon. Alam nyo kung sino yon? SMNI lang. Yung ibang mga media outlet, putang ina, nakikain lang, nag-extra rice pa. Nakikain na, nag-extra rice pa, putya yan, nag-take out pa yata ang mga patay gutom na mga mainstream media. Tapos ni isang balita tungkol doon sa presscon na yun. Wala silang ibinalita kahit ipinakita man lang ng mga pictures. Bakit? Threatened talaga ang mga putang ina sa mga magagaling na vloggers. Tandaan ninyo doon sa mga nagsasabi na ang mga Duterte may troll farm daw. For your information, first time ko palang nakita yung mga vloggers na iba doon, si Old School Pinoy. First time ko pa lang yan na talagang nakausap. Nakita ko na yung sa Davao pero kumbaga hindi kami nagkaroon ng chance. Para makapagkwentuhan. So sino pa? Sila Jun Abinis, si Ibio Galbot, si MJ Kiambao, si Crisetchu. Sino ba yun? Yung Dr. Mata. Hindi ko pa nakikita yung mga yun. First time ko silang makita doon sa presscon na yun. Putang ina ninyo, paano kami naging troll farm kung di kami magkakakilala? Hindi nyo ba napapansin na magkakaiba kami ng followings at hindi nyo ba napapansin na magkakaiba kami ng numero ng mga followers at subscribers? Ibig sabihin, we are our own boss. Walang nag-aano sa amin. Wala kaming GC na binibigyan ng mga content namin para i-share. Walang ganun. Kanya-kanya kami ng galawan. Pero magtaka kayo kasi bakit pare-parehas kami ng karanasan? Bakit pare-parehas kami ng mga pinag-uusapan? Kasi nga, iyaan ang totoong issue ng bayan. Hindi naman si VP Sara, hindi naman yung mga vloggers. Ang mga issue dito, kayong mga kawatan sa Kamara at saka dyan sa Senado, pati na yung si presidente natin na
na walang silbi sa buhay, kayo ang mga may rason kung bakit kami pare-parehas ng sinasabi at kung bakit kami nagsasama-sama sa opinyon. Mga tanga. Di ba kayo mga bobo talaga? So eto mga bossing, kaya wag na kayong umasa dyan sa mainstream media, sa SME9 na lang, dahil SME9 na lang ang naghahatid sa atin ng matino at tunay na pagbabalita, hindi katulad ng mga media na yan. Naranasan na namin yun nung kampanya kay Isko. Nung kampanya kay Isko, kompleto ang media, putang ina, buffet pa ang pagkain nila. Ang tatakaw, putang ina yan, halos mabundat, pati yung mga kaluluwa nila busog, punyetang mga yan. Pero kahit isang balita tungkol kay Isko, wala silang binabalita. Pero pagkainan, putang ina, unang-unang kumukuha ng plato at kubyerto sa mga hayop na yan. So kasapakat nila ang mga mainstream media, mga bossing, pinipilit nilang makalimutan natin itong importanteng issue ng bayan natin. Ano yun? Ito pong depektibong GAA. Ito pong sino nag-fill in the blanks dyan sa dyan sa bicameral committee, at bakit na doble yung mga budget nyo, mga putang ina nyo, hindi nyo naman madadala yan sa impyerno. Tinan nyo si Edsel Lagman, kahit gaano kayaman, hindi niya nadala lahat ng kinulimbat niya sa impyerno. Di umano. Ay talaga, baka naman sabihin nyo na naman. Hindi niya nadala lahat ng kayamanan niya dyan sa impyerno. Sa impyerno mapupunta yan eh. Maraming pinerwisyo na tao yung matanda na yan eh. Kaya sabi ko sa inyo, ang unang-unang mga namamatay, yung mga kalaban ng Duterte. Kahit anong panalangin nyo sa Panginoon, hindi kayo pinakikinggan kasi mga satanas kayo. So good thing and good news mga bossing, dahil itong si Tambaloslos aka bundat na si patawag dito, si Speaker Romualdez ay sinampahan at sasampahan na po ng kasong kriminal. Ito yung tamang paraan kasi ito pag sinampa mo to sa Congress, putang ina, mukha kang tanga. Bumabaha daw ng pera dyan eh. So, sasampahan na nila ng criminal case etong si Romualdez dahil hanggang ngayon, wala pa silang matinong paliwanag patungkol sa kung sino ang magnanakaw, sino ang nagmagic at naglalagay ng mga items or mga numero, pera dyan sa mga blank items sa may committee report ng Senado at Kongreso, yung BICAM. Di ba mga congressman, dapat yun ang hinahanap natin? Kaya wag natin itong patahimikin ha. Magko-content pa rin tayo patungkol dito dahil hindi dapat makakalimutan ng tao to. Putain na, pati ba naman ito si Pilmar? Si Pilmar at saka itong asawa niyang mistisa. Pati yung away ng mag-asawa, mag-shota, pinakikialaman natin. Wag nating isipin yung mga walang kwentang bagay. Kahit maghiwalay yung mga tulongges na yan, bayaan nyo silang importante yung bayan natin, yung pera natin, ninanakaw ng mga putang ina habang kayo utog na utog sa mga istoryahe ng mga artista at kung ano-ano pang mga pinapalutang nila ng mga issues sa bayan ngayon. Huwag nyo kalimutan yung blank items ha, yun talaga ang pinakakahayupan na ginawa sa atin. Kung hindi pa rin kayo magagalit dyan sa hinayupak na BICAM report na yan na hindi pinapaliwanag sa atin. Sabi ni Kimbo, meron. Puro blanco. Sabi ng Makabayad, blanco. Sabi ni Aimee, blanco. Sabi nito ni Bato, blanco. Pero puta, nagsisinungaling ang mga hayop. Si Tambaloslos, hindi mo naririnig na nag-u-opinion dito ha. Hindi niya sinasagot ito. Ibig sabihin, totoo ito. Kasi hindi sinasagot eh. Kasi importante. Mantakin mo, sinisira yung image mo. Ikaw pa naman ang Speaker of the House. Magsasalita ka. With regards to this and that, it's not true. Ganun. Ba't hindi mo kayang sabihin? Dahil guilty ka ba? So nagsama-sama itong mga magagaling na mga abogado at mga dating mambabatas at sila po ay magsasampa ng kaso laban kay Romualdez. Ayan, falsified intentions sa budgets. Ay mali pala, falsified insertions. Ano yun? Mortal sin po yun.
Mortal sin yun, yung dayain mo yung batas, yung babuyin mo yung batas, mortal sin po yan. Kaya ilalaban netong mga kongresista na alyado ni Duterte, anti-corruption, etong mga pangungurakot ng mga hayop, ng mga demonyo, ng mga congressman at mga senador na ito. Pakinggan natin itong complaint ni dating Speaker Alvarez, at sigurado ako mabubuhayin tayo ng dugo. Sila lang ba pwede magsampa ng kaso? Sila lang ba pwede mang-ansunto? At sila lang ba pwede mangharas? O ayan, ito na ngayon. Sinampahan na sila ng kaso at sigurado ako na kailangan talagang sumagot na nila dito, lalo na kung nakasampa na yung kaso. Ito, pasok. Ito, para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Napakalaking halaga talaga nun, mga bossing. Ito hindi to biro kasi pera natin to. Ito pong mga pera na ito is supposed to go to, alam nyo, noong panahon nung panahon ng kampanya, I remember si Doc Willie saying, kasi kakatapos lang ni Isko Moreno dun sa isang ospital, yung ospital ng Maynila, and ang ginastos po ni Isko dun is 3 billion. 3 billion. Galit na galit si Doc Willie Ong. Sabi niya, 3 billion, nakapagpatayo na kami ng ospital dito sa Maynila. Mantakin mo ilang bilyon yung budget ng PhilHealth. Kahit isang PhilHealth ng DOH, kahit isang ospital wala man lang silang naipatayo, mga bossing. Ngayon, dalhin natin dito. O tingnan ninyo yun lang computation ng noong nagbigayan daw ng 150 million per pirma. Imagine niyo na lang yun 31 billion yun lumalabas. 31 billion, putang ina, ilang ospital na sana nagawa nun? 31 billion putya, ilan na sanang programa ng gobyerno ang napondohan nun na propur, yung hindi ayuda Yung 31 billion na yun, sana isang araw lang yun ginasta. Kita nyo, ang dami pang mga humahabol na mga kongresista, pumipirma pa daw hanggang ngayon. Kasi nga, putang ina, ikaw ba naman? Mantakin mo, pipirma ka lang, ang pangit-pangit pa ng sulat mo, pati pangalan mo. Tapos meron kang ganung kalaking pera. Siyempre, mag-i-eleksyon ngayon. Ano ang nila? Ano ang pang-bribe nila doon sa mga congressman na may mga gusto pa dyan tumakbo ulit? O, anong gagawin nila? Di iba-bribe nila yung para meron kayong pang-kampanya. O, ayan. Kasi medyo hindi tayo masyado makakasingit sa Medyo hindi tayo masyado makakasingit doon sa AKAP, tsaka AX, tsaka Tupad. Nakatutok yung mga banateros Pucha, si Trillanes nga, huling-huli. Yung mga kasamahan, namimigay ng pera habang nakikipagkamay siya Tapos, meron pa itong si Dan Fernandez. Ganun din, aalok din ng mga pera sa mga constituents. So, kurakot yung kanilang utak. Kaya ganyan So 31 billion yun hindi lang yun ang ninakaw sa atin. Meron pang 500 billion. Meron pang 90 billion sa PhilHealth. Tapos meron pang ano pa ba yung mga pinagnanakaw nila sa atin? Maharlika Investment Funds. Nasaan na yun? 125 billion yata yun. Tinan nyo, ang problema ng bayan natin, ang dami nilang pinagnanakaw na pera na dapat sa atin yan Pinaghirapan natin yan, mga bossing. Sabuti sana kung maraming ginagawang mga kalsada. Halimbawa, yung EDSA gawin ng 3 patong. O kaya yung expressway, dire-diretso na nila. O kaya marami na silang mga ikinonekta na mga isla sa Pilipinas via tulay. Putya, wala kang nakikita Tapos flood control project, 1.5 billion, isang araw lang na ulan, binahan na tayo ng sobra-sobra.
Sobra yun. Napakalaking pera nun mga bossing na kung saan na lang ay napunta sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan. Kesa naman putang ina, ang yayaman nyo na, hindi nyo na nga kailangan ng pera, kumukuha pa kayo ng pera, mga hayop kayo. Wala kayong mga kabusugan, dapat talaga sa inyo mapunta sa impyerno, mga putang ina ninyo eh. Pinakamaganda sa lahat ng mga magnanakaw mamatay ngayon para sisi sila sa kasalanan nila eh. Yung mga kayamanan nila hindi nila maitatawid sa kabilang buhay, tapos ipanglalalaki lang ng mga asawa nila para lang makaganti. So importante yun, ang lalaking pera nun mga bossing. Imagine ninyo sa batas ang nakalagay, dapat Department of Education yung pinakamalaking budget, pinakamalaking nakukuhang budget mula dyan sa sa budget ng Pilipinas. Imagine, pucha yan, mas malaki pa yung DPWH. Paano nga ang ginagawa ng DPWH? Ganito, ako congressman, aaprubahan ko yung project. Si DPWH yung mag-aasikaso. Tapos si DPWH, ia-assign niya. Saan? Sa construction firm ko din. Di putang ina, inaprubahan yung budget para kumita yung mga congressman na tanga. Ganyan tayo ginagaha sa araw-araw. May mga construction firms. Pucha, iyan yung yung one-rider party list. Tingnan ninyo kung gaano kalaki na proyekto ng gobyerno ang nakuha nung construction firm nila. Ang laki, bilyon-bilyon. Tapos di tayo nagrereklamo. Tapos si VP Sara nirereklamo natin na marami naman nagawa sa bayang Pilipinas, at alam naman natin pare-pareho kahit na gaano pa karami yung pirma ng Kongreso, alam naman natin pare-pareho na yung mga totoong tao organic. Maniwala kayo. Kagabi, naglalakad ako, security guard, nakaka-flatter. Sabi sa akin, Boss D, laban lang tayo, laban. Imagine, isang security guard ulit. Ganun din, laban lang tayo. Nabili ako ng air conditioning. May nakita na naman akong subscriber, laban lang tayo. Noong ako ay nasa Hong Kong, at nakikipag-usap sa mga kababayan natin doon, lahat ng mga kababayan natin doon, karamihan na budol. Anong sabi nila? Laban lang, Boss Dada. Alam ng taong bayan kung anong nangyayari ngayon. Hindi lang makaimik dahil putang ina, matindi yung mga kriminal na mga nakaupo ngayon. Meron silang private army in the guise of PNP and AFP. Dati yung mga kriminal, sila yung mga nagtatanggol sa sarili nila. Ngayon pucha, matindi yung kriminal. Yung tagahuli ng kriminal, yun mismo yung mga ginagamit nila para ipangharas sa mga taong tumutuligsa sa kanila. Ganon ang sistema ng bayan natin Pilipinas. Kaya tama itong sinasabi ni Alvarez na dapat talaga kasuhan ito at makulong itong hayop na ito. And malay mo naman by malay mo sa 2025 magkaroon na ng kaso to, tapos sa 20, kailan ba yung susunod na eleksyon? 25. Malay mo sa 2026, sa 2027 itong kaso na to madesisyonan na at ma-disqualify na, perpetual disqualification sa mga punyetang si Marcos, si Sandro, si Tambaloslos, para hindi na sila makatakbo ulit sa gobyerno. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee, at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. 241 billion. Ganun kalaking pera yung kinakatkong nila. At kung kung totoo yung bayaran sa Congress, mantakin mo ilan sila? 215. 31 billion, tas may mga humahabol pa. Di another na naman yan, bilyon-bilyon na naman yan. Saan ka pa? Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan.
o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Hindi ka pwedeng magkamali ng ganyan sa isang batas, lalong-lalo na batas patungkol sa pera. Hindi pwede. Tangina. Anong grammatical and typographical error tapos 200 mahigit na bilyong piso ang ang biglang na-insert? Na yan ang totoong issue ng bayan. Yan ang issue ng bayan na putya wala ka kahit isang media outlet na nagbabalita. Wala ka makita. Vloggers, wala. Ang nagbablog lang tungkol dyan yung mga DDS vloggers at talagang hindi natin ito tatantanan. Ito ang dapat nating gamiting motivation para tayo'y mag-ingay ng bonggam-bongga dahil putang yayaman na nila, ninanakaw pa nila yung pera ng taong bayan. Sabi ko nga sa inyo, ang sarap-sarap sana talaga nang ikaw ay maging leader. Kung ikaw ay magiging matinong leader lang, nako. Sabi ko nga sa inyo, ibigay niyo yung pera ng bayang Pilipinas kay Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan nyo, ang makaya niyang gawin sa loob ng 1 taon. Mas lalo na yung kaya niyang gawin sa loob ng 3 taon. Bigyan niyo siya ng budget ng bayang Pilipinas. Bakit? Isipin nyo ang sarap ng gobyernong Pilipinas. Halimbawa ako si Marcos, ang sarap ng buhay ko. Bakit? Kung matino ako, ang sarap ng buhay ko. Meron akong pera taon-taon. Meron akong sundalo at pulis. Meron akong mga mamayang Pilipino. Wala akong kakompetensya. Hindi ako katulad ng sari-sari store na po kahit saang kanto meron. Ikaw lang ang nag-iisa. Wala kang kompetensya, may pera kang umaapaw. Meron kang magandang Pilipinas, talented na mga Pilipino. Pero puta kita mo, nag-aagawan na sa ibang bansa, nag-uunahan na sila pagdating sa teknolohiya. Pabilisan na sila ng tren. Pagalingan na sila ng AI. Alam mo ba nasan tayo? Nag-aaway-away pa rin tayo sa budget. Tapos, matatapos na naman itong 2025, putang ina, wala ka naman nakitang bagong ospital, bagong building, bagong tulay, bagong kalsada, wala namang ganun. Kaya dapat talaga makulong itong si Tambaluslos na ito, kasuhan, makulong para hindi na ulit ito makapaminsala. Kung merong tao na talagang makapaminsala, yung mga magnanakaw, mga kawatan, at saka mga malilikotang kamay, ayan, kailangan ituloy na natin to. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM at hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Tama po yung sinabi ni... Diba? Coming from a former speaker, coming from a current congressman, ganito yung nangyayari. I-pick up naman natin. Sa media, i-pick up naman natin, putang ina ninyo. Puros na lang kayo, VP Sara, putang ina. Magkano lang yung pinag-uusapan natin dyan kay VP Sara versus itong ino-open ng mga taga-kongreso mismo kung gaano kalaki yung ninanakaw na pera natin. Putang ina nyo. ABS-CBN, GMA, TV5, putang ina nyo. Ibalita nyo naman sana to. Mga hayop kayo. Hindi yung basta lang ibalita. Hindi yung basta lang ibalita. Kailangan diinan natin, tambayan natin. Hingan natin sila ng mga hingan natin sila ng mga kasagutan tungkol dito. Hindi yung mga ganyan na putang ina.
Puros malabnaw na mga pagbabalita yung ilalabas ninyo. Walang diin. Pero pagdating kay BP Sara, pagdating kay Pastor Apollo Kibuloy, puta maghapon magdamag. Yun ang balita. Balita nyo ng madiin. Yung mga reporter nyo, kausapin nyo na pag nandiyan yung mga congressman, tanungin ito. Tanungin yung mga kine-question natin sa GAA. Yung kine-question natin sa BICAM. Hindi yung puta kung ano-anong kine-question nyo. Kapag ka nandiyan na yung mga senador, hindi nyo tinatanong ng mga importanteng mga issues. Puro kayo BP Sara. Ano masasabi ninyo doon sa sinabi ni BP Sara na mas masakit pa yung break-up kesa sa impeachment? Putang ina, ang bababaw nyo. Sobra. Former Speaker Bebot Alvarez. Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report ay i-approve yan ng House at i-approve din ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala. Wala silang maipakita. So, dito... So, klaro. Niloloko tayo ng Senado at saka ng Kongreso tapos puro tayo BP Sara, impeachment. We are talking about the budget. 6 trillion budget for 2025. And we are talking about itong insertions na kulang-kulang 300 bilyon. Pumalag tayo dito mga boss. Tapos makikita mo, deklara sila ng state of food emergency. Nagdeklara na naman ng Department of Agriculture na kakulangan sa sibuyas, mag-aangkat na naman tayo. Putang ina niyan. Kawawa ang bayang Pilipinas, ninanakawan tayo harap-harapan, tapos kayo, puros pa rin kayo Inday Sara. Napansin nyo si Inday Sara, walang pake. Si Inday Sara ayaw umattend dyan sa, sabi nga niya, hindi ako attend dyan sa, dyan sa impeachment hearing kasi baka ma-intimidate sila eh. I-impeach nila ako kung gusto nila. Putang ina, they're giving me or doing me a favor kapag in-impeach ako ng mga hayop na yan. Akala naman kasi nila, nakakatakot sila. Akala nila na patay gutom sa kapangyarihan ito si VP Sara. Ang hindi nila alam, i-impeach nyo ako. Wala akong pake. I will just go back to being a mother to my kids. Ang babata pa ng anak ko in the first place. Ayaw ko naman talagang tumakbong presidente noon. Ayaw ko rin tumakbong vice president. Because malilit pa yung mga anak ko, I want to be a parent. I want to be a mother that's always there, talking them sa kanilang pagtulog gabi-gabi. So kung ito si VP Sara, i-impeach ninyo. Kung ito si VP Sara ay tanggalin ninyo, wala siyang pake. Wala siyang pake sa totoo lang. Kaya nga sabi nga niya, mas kinakabahan pa siya. Na baka yung yung mister niya may jowa ng iba. Kesa dyan sa impeachment na walang kakwenta-kwenta, unang-una sa lahat, ang labnaw. Tapos yung mga magiging mga prosecutors, ang tatanga. Tapos yung mga imaginein mo, alam na ng mga abogado niya kung ano yung mga hawak nilang ebidensya kay VP Sara. So ang dali nang i-defend nun. Wala naman silang bagong ebidensya kay VP Sara, yun at yun din. O di ang dali ng trabaho ng mga abogado ni VP Sara. Kasi nga, yung kaso na yan, wala yan. Smear campaign lang yan laban sa mga Duterte. Oo, ganun lang yan.
Kaya sabi ko nga sa inyo, sa dami nitong araw-arawin natin ito, sa dami nitong perang ito na ninanakaw sa atin, hindi tayo dapat nagbawalang bahala. Sa dami nitong pera na kinakangkong nila, hindi tayo dapat dapat pumipetik. Sabi nga, silence is not an option anymore. You have social media accounts. Gamitin niyo yan. Ang dami kong nakikita sa aking wall na dating hindi mga politikal, lalo na yung mga nakikita kong mga hindi naman dati nagpupolitika pero na mga vlogger, iba ang mga content, pero ngayon nakikisimpatya na sa mga Duterte, nakikisimpatya na sa mga pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Napakaganda po niyan. Sana palawigin pa po natin, palawakin pa po natin, paramihin pa po natin yung reach. Meron tayong powerful na social media na kaya nating i-utilize para i-voice out yung ating mga sentimiento. Gamitin natin yun. Kahit gaano sila kabingi, I am sure nakikita nila yun. Okay? Yun lang mga bossing. So napakagandang balita nito, nasasampahan na siya ng kaso para sa falsified insertions sa budget. At ito naman talaga yung gusto nating mangyari para at least itong mga ganitong mga kawatan na mga tao ay hindi na magkaroon kailanman ng mga posisyon sa gobyerno. I just hope na mga seryosohin nito, and I just hope one day makita ko itong kumag na ito, itong tambaluslos na ito, yung mag-slide down, mawalan ng kapangyarihan, maging normal na tao na lang. Tapos balang araw mamatay sa pinakamasakit, pinakamalubhang karamdaman. Okay, maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Magkita-kita po tayo ulit sa ating susunod na update at sa susunod na upload and susunod na vlog. Maraming salamat po muli sa mga nagpapa-super thanks sa atin. Sa mga bago dito, maraming salamat at kayo na-entertain. Sa mga kumag naman ng mga nanonood, weather lang yan. Malay nyo, huling hiningan nyo na yan. Hanggang sa muli mga bossing, magandang araw sa inyong lahat.